magandang gabi po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating ika-51 day or 51st day ng ating sharing ng devotion video. And ayan, medyo may nakakalungkot lang na balita na nabalitaan ko ngayon na yung isa sa teacher namin, si Sir Rolando Meneses, nung high school sa Araling Panglipunan or Social Studies, ay sumakambilang buhay na ngayong araw. So, meron kasing karamdaman ng ating dating guro na yan, and isa sa very masasabi kong favorite teacher ko, kasi favorite din niya akong tagasulat sa blackboard mula first year high school ako hanggang fourth year high school. So yan, syempre nakakalungkot, but sabi nga sa Philippians sa 21:2 na to live is Christ and to die is gain. So dahil malamang tapos namin siya ng ating teacher na yan dito sa mundo, ay oras na para magpahinga na siya sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga nagbalik na ang kanyang espiritu sa ating Diyos na nagpahiram sa kanya, and ang kanyang physical na katawan ay magbabalik na sa lupa. So bago po tayo magpasimula na ating share ng devotion video, wag natin kakalimutan ang manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pahiram na inyong buhay, Panginoon, sa pahiram na lakas, sa pahiram na karunungan, Panginoon, at sa lahat ng bagay na pinahihiram nyo sa amin, Panginoon, upang sa bawat araw, Panginoon, ay kami makatayo, makagawa ng mga dapat namin gawin, Panginoon, at mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. At sa hindi man nakakalungkot man na balita na ito, Panginoon, na pagpanaw ng isa sa mga kinikilala kong mga mabuting guro, Panginoon, na nagturo sa akin mula nung ako'y high school, Panginoon, na ngayon ay nagbalik na siya sa inyo, Panginoon. Alam namin na nakapahinga na siya, Panginoon, at masaya siya sa inyong piling, sa inyong kaharian, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming nagiging pag-aaral na ito, Panginoon, na binubuksan ninyo ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon, upang i-absorb nila, Panginoon, ang mga aral na kanilang natututunan, Panginoon. At sa mga hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay nawa ay magbigay daan ang pag-aaral na ito, Panginoon, upang ang kanilang pag-iisip, Panginoon, at ang kanilang puso, Panginoon, ay taniman nila ng inyong mga salita at mga aral na nagmumula sa inyo, upang maunawaan ng bawat isa na walang ibang paraan, Panginoon, upang maligtas kami sa mga paghihirap, sa mga problema, sa kasalanan, Panginoon, maliban lamang natanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang lagi niyong pagbibigay, Panginoon, ng mga tamang salita, Panginoon, na sasabihin at ipahayag sa mga taong makakapakinig, upang ito ay i-touch ang kanilang mga puso, Panginoon, at kanilang isip. At nawa'i kayo ang laging madakila, Panginoon, at maitaas. At ako ay laging mapunta lamang sa pinakamababa, Panginoon. Ang inyong glory ang mag-shine sa aming magiging pag-aaral, Panginoon, at mataas kayo ay inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 18:14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Message: ayon nga sa sinabi ni Jesus, ay ang maniningil daw ng buwis na iyon ang umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil ang Pariseyo ay nagmamataas, kaya ibinaba ito ng Diyos. At ang maniningil ng buwis ang nagpapakababa, kaya siya ang itinaas ng Diyos. Application: kaya nga nadadaya ang mga tao dahil nakatingin lang sila sa pisikal na naririnig, nakikita at ginagawa ng mga nagyayabang, gaya ng relihiyosong Pariseyo. Subalit ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao, kaya't mas nakita ng Diyos ang kababaang loob ng maniningil ng buwis.
gaya sa karamihang mga nagpapakita na sila ay relihiyoso sa panlabas pero napakasama pala ng nasa loob ng kanilang puso at isip at nagbabalat kayo o maskara lang sa mga tao para di mapahiya o malat. Ayan po rin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At ayan na nga, ito na yung final page ng ating devotion notebook na ito at magpapalit na tayo ng panibago nating devotion notebook. So, ayun na nga. O, di ba? Napakalinaw ng sinasabi na sa ating pagdadasal, kung tutusin nga kahit di natin sambitin ang ating mga panalangin. Alam ng Diyos yan kasi yung Espiritu ng Diyos nasa atin but mas mabuti na lang na binabanggit pa rin natin or sinasabi natin at iniiyak natin sa Diyos ang ating mga dinadalangin, di ba? Pero yun, kumbaga, aanilasayin natin or obserbahan natin yung sarili natin na kapag nagdadasal ba ako sa Diyos or lumalapit ba ako sa Diyos, ako ba ay nagyayabang na sa kung ano yung mga nagagawa ko para matuwa sa akin ng Diyos, o ako ba ay nagpapakumbaba at nagpapakababa na Lord, lahat naman na meron ako galing sa inyo eh. Kumbaga, lahat naman na dito sa mundo at nasa paligid galing sa inyo, di ba? Yung kumbaga, ang gawin natin imbis na hingi tayo ng hingi kay Lord, much better na ang gawin na lang natin ay pasalamatan natin kung ano yung mga meron tayo, di ba? Kung kasi ito pa lang yung pahiram pa lang sa atin na buhay sa atin ng Diyos at hininga, 'di ba? Imaginein mo, hindi lahat ng bawat tao, 'di ba, yung sa simula pa lang nga sa pagkagising natin, hindi lahat ng natutulog ay magigising pa kinabukasan, 'di ba? Tapos, halimbawa, nagtrabaho ka, may iba pwedeng madulas habang nagtatrabaho. May iba pwedeng mabagsakan ng tawag dito ng mga gamit na makakasugat sa kanila or magiging cause of death nila, 'di ba? May iba naman na tawag dito sadya man or hindi sinasadya or kagagawan man ng iba pero napapahamak, 'di ba? Nang hindi sinasadya. May iba biglang kagaya nga nung teacher namin yan na sumakabilang buhay, 'di ba? Inatake siya ng kanyang sakit at yun nga hindi na siya naka-survive, 'di ba? So sa buhay natin, kung kaya nating magmahal, kung kaya nating magpatawad, kung kaya nating maging mabuti, never regret doing it at this time. Yung kung ano yung araw ngayon o oras ngayon. Dahil kapag lumipas na ang oras na yun or araw na yun na hindi ka nakapagpatawad, hindi mo nagawa kung ano yung mabuti, hindi mo na itulong yung dapat mong itulong, hindi mo na yung pwedeng balikan di ba? At saka, yung in an instant, sa isang iglap, pwedeng mawala tayo o mawala yung tao sa ating paligid, di ba? So, hindi natin masasabi kasi wala naman makakapagsabi kung ano yung time na babawiin na sa atin ng Diyos yung ipinahiram niya sa ating espiritu, di ba? At buhay. Kapag ka namatay ka na, wala ka nang magagawa, di ba? Kumbaga, lahat na, halimbawa, meron kang naiwang utang, meron kang naiwang hindi mo napatawad, meron kang naiwan na hindi mo natulungan, di ba? At hindi mo minahal, di ba? Parang, kumbaga, yung naging buhay mo, sayang, di ba? Kaya para hindi masayang yung buhay natin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos is bawat oras, araw, or minuto, lagi nating iisipin is ano ba yung magagawa kong mabuti for today or for this time? Ano ba yung magagawa kong pagmamahal o pagtulong sa aking kapwa by this time, 'di ba? Ano ba yung magagawa kong, ano ba, meron tayong kailangan mga payuhan, meron tayong kailangan pasayahin dahil nalulungkot, or meron tayong kailangan pakinggan na mga hinaing niya sa buhay, 'di ba? Yung para mailabas niya yung kanyang mga saloobin o hirap na mga pinagdadaanan, 'di ba? And isa nga rin sa naging balita dito sa Hong Kong na naman ay merong isang 27 years old yata na isang Pilipina domestic helper, and nakita ko yung video niya sa social media, sa Facebook, na parang nagmo-modeling daw yata siya. Pero nangyari sa kanya, walang nakapagpaliwanag sa kanya, walang nakapagpalakas ng loob niya or nakapagpayo sa kanya para maibsan yung bigat ng kanyang kalooban. At ang naging solusyon po ng ating kababayan na yan ay ang magpatiwakal or wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng
pagbibigti gamit ang belt or isang sinturon, 'di ba? So, sabi nga, sayang, yung alam mo yun, ang iksi lang ng buhay natin dito sa mundo, pero parang nag-act na siya as bilang Diyos na hindi pa naman niya oras, pero pero kinitil niya na yung sarili niyang buhay. Kumbaga siya na yung gumawa ng paraan para matapos na yung paghihirap niya, 'di ba? Na kung sana merong, halimbawa, sana napakinggan niya tong video ko or ibang mga nagpi-preach, 'di ba? Or merong kahit isa na kaibigan or kakilala niya na tinanong, okay ka lang ba sis? Or okay ka lang ba, kung ano man yung tawagan nila, 'di ba? Pero dahil wala siyang napaglabasan na kung ano yung nakakapagpabigat sa kanyang damdamin, malamang maging kahit sa Diyos, hindi siya nakapag-pray man lang, or baka hindi pa nga niya kilala ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, nakakapanghinayang kasi yung paano pag yung may episode na ganun, bigla kang nawala dito sa mundo, tapos hindi mo na inisip kung sa ginawa mong yun na kunin yung sarili mong buhay, ligtas ka kaya at sa kaharian kakaya ng Diyos mapupunta, or dun sa isang kaharian na alam naman natin na puro paghihirap ang mararanasan dun, 'di ba? So, sabi nga, may iba na, oo, nalalasap nila yung ganda ng buhay, sarap ng buhay dito sa mundo, dahil kung ang ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kumbaga okay lang na mag-suffer, ayan, o makaranas ng kahit kaunting ginhawa dito sa mundo, pero alam naman natin na sa kabilang buhay, kung sakali man nag-graduate tayo or kusang kunin na ng ating Panginoong Diyos, Espiritu na ipinagkaloob sa atin, as maluwalhati natin ito na maibabalik sa Diyos, pagkat alam natin na after this death, sa physical death, ay doon sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, ay walang hanggang saya na ang mararanasan natin at buhay. Pero, yun lang, I know may mga regrets ang mga taong namatay na hindi nila nakilala ang Diyos at tinanggap ang ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay, or nagpakasama-sama sila at sa paggawa nila ng sobrang kasamaan, ayun na nga, yun na pala yung naging last moment nila. So, nakakalungkot, 'di ba? Napunta sila sa habang buhay na pagdurusa. So, 'di ba doon pa lang parang magkakaregret ka na, yung parang sa sarili mo ba na, Lord, ayoko mangyari yan sa mga kakilala ko. Kaya hanggat maaari, talagang magsusumikap ako na maipahayag, maibahagi sa iba ang kaligtasan na libreng ipinagkakaloob nyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, sapagkat gusto namin na marami ang makapasok sa inyong kaharian at maranasan ang buhay na walang hanggan. Dahil ang iksi lang ng buhay natin dito sa mundo. Kahit mabuhay tayo dito ng lagpas 100 taon, parang sa ating Panginoong Diyos, tuldok lang yun. Kasi ang Diyos nga ay timeless, 'di ba? Wala siya, hindi siya kontrolado ng oras, di kagaya nating mga tao. Sa isang buong araw, meron lang tayong 24 hours. Tapos sa isang buong taon, meron lang tayong 365 days. So, di ba, kung iisipin mo yun, hindi naman tayo aabot ng 300 plus na napaka sobrang pinagpala mo naman. Pag umabot ka na ng 300 plus, ano na itsura ng physical na katawan mo nun, di ba? Kaya, dahil sa kasalanan nga kasi na nangyari sa tao, kaya sabi ng Diyos na magkakaroon ng hangganan yung age ng tao para hindi siya mamuhay na sobrang, 'di ba, sobrang tanda na baka mamaya mukha ka ng zombie. Tapos lumalakad ka pa na buhay ka pa by that age, 'di ba? So hindi yun hayaan ng Diyos. Kasi talagang actual plano sa atin ng Diyos is magandang buhay, masayang buhay, at buhay na walang hanggan. Pero dahil pumasok sa atin ang kasalanan mula sa ating mga ninunong sila Eva at Adan, na mga unang taong nilikha ng ating Panginoong Diyos, ay sinabi ng Diyos na hindi pa pwedeng mabuhay ng panghabang panahon yung mga ganun na makasalanan, 'di ba? Dahil hindi maganda yung mangyayari sa mundo pag habang buhay tayong mabubuhay na makasalanan. So, kinat ng ating Panginoong Diyos yun at nilagyan niya ng hangganan para hanggang that age lang tayo na mabubuhay, 'di ba?
para yung at least hindi pa tayo sobrang mukhang zombie, kundi kahit papano, kahit kulubot man ang balat, puti man ang mga buhok o wala ng mga ngipin, at talagang mahinang mahina na, ay after naman that, masasabi natin na ang ating ipinamuhay ay ang kalwalatian at ang pagluwalhati at papuri sa ating Diyos na lumikha sa lahat ng meron tayo dito sa mundo at sa buong kalawakan, 'di ba? So, nawa gamitin po natin ang buhay natin para sa mga mabubuting gawa, sa pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos, pagkilala sa ating Panginoong Yesus, at sa pagpapahayag or pagbabahagi ng anumang meron tayo sa ating kapwa bilang pagtulong at pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. So hanggang dyan na lamang po mga kapatid, at let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli na po kami Panginoon at nagpapasalamat Panginoon na nawa Panginoon ay panatiliin niyo po sa amin ang pagpapakumbaba Panginoon, at huwag niyong hayaan na kami ay maging hambog o mayabang Panginoon, na ipinagmamalaki namin ang mga bagay na hindi naman namin dala-dala mula nang ipinanganak kami dito sa mundo, Panginoon. Dahil hubad kaming dumating at lumabas sa sinapupunan ng aming ina, Panginoon. At sa amin ding paglisan sa mundong ito, Panginoon, ay wala kaming madadala, kundi ang espiritu namin ay magbabalik sa inyo dahil kayo ang nagpahiram nito sa amin, Panginoon. Alam po namin na ginagabayan niyo kami, Panginoon, upang magamit namin ang aming buhay, Panginoon, para makatulong, magmahal, magpatawad, maghikayat sa aming kapwa, Panginoon, na gamitin ang buhay na ipinahiram ninyo, Panginoon, para sa mabuting mga gawa, Panginoon, at sa ikinalulugod ninyo at pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo nawa ang laging maghari, Panginoon, sa amin, at alam namin, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay inyong sasagutin, Panginoon, kung ito ay naayon sa inyong kalooban, at bibigyan niyo pa kami ng maraming araw sa aming buhay, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, para sa inyong ikaluluwalhati at ikapupuri, Panginoon. At upang mas marami palalo higit, Panginoon, ang magpuri at makakilala sa inyong dakilang pangalan sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus at sa banal na Espiritu. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa lahat and God bless.